At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay pag-usapan nga natin itong sinasabi ng mga posibleng laban na pwedeng maganap. So not necessarily naman na makikita agad natin yan sa darating na chapter 1094. So pwede namang sa mga susunod pa na darating na mga chapters. At pati na rin yung sinasabing posibleng awakening form naman ng mga Logia users. At ayan, sa bandang dulo ay magbabasa nga ako ng mga reaction sa mga comments ninyo patungkol sa mga posibleng laban na nga na pwedeng mangyari. At so yan lang naman, at ulit guys ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na nga natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so dito nga natin yan sisimulan kay Atlas, dahil nung sa nakaraang chapter ay nakita nga natin na nagtagumpay dyan itong sila Atlas na mautusan ulit itong mga pacifistas. So meaning ay naging kakampi na nga ulit itong mga robot na to. So kaya nga masasabi natin dito sa laban ay medyo may advantage na ulit itong grupo ng Straw Hat Pirates natin. Pero ganun pa man rin, dahil nga dyan ay etong si Saturn nakita rin natin sa may bandang dulo nga ng chapter 1093 na hindi na nga maganda yung tingin niya. So dito medyo nakikita na ni Saturn na medyo alanganin na yung lagay ng grupo niya o nung lagay ng mga Marines. Pero pwede naman kung tutuusin na agawin ulit ni Saturn itong mga pasifista. Kasi nga kung pagbabasihan itong authority hierarchy pagdating sa pag-uutos nga sa mga pasifista ay itong 5 elders may kita natin, sila yung nasa may pinakataas. So ibig sabihin sila nga yung may pinaka final command pagdating sa mga pasifista na nga na to. Pero marami na nga rin nag-a-assume na etong si Saturn ay sasali na nga rin sa pakikipaglaban dyan sa grupo ng Straw Hat Pirates natin. So dahil nga sa sitwasyon na meron sila. So kaya nga ang tanong ay lalaban na nga ba dyan etong si Saturn? Pero bago yan ay silipin muna natin kung ano na nga yung mga current status ngayon ng Straw Hat Pirates at kung sino yung pwedeng lumaban dito kay Saturn if ever man, na i-assume na natin na lalaban nga etong si Saturn dyan. So dito makikita natin unang-una, itong si Luffy ay busy nga siya sa pakikipaglaban dito kay Kizaru. Habang dito naman sa kabilang banda, itong si Zoro ay ganun rin, kinakaharap niya ngayon itong si Rob Lucci dyan. Habang dito sa kabilang banda, itong si Sanji makikita natin nakasama na nga siya nito nila Dr. Vegapunk. At alam natin na dito ay papunta itong sila Dr. Vegapunk sa may lower area para nga iligtas si Bonnie. So meaning, itong si Sanji, rescue mission yung gagawin niya dyan. At syempre huling-huli ito si Pops Jinbei natin. So si Pops Jinbei naman alam natin nandoon yan papunta sa may likuran nga ng isla kasi doon siya inutusan neto nila Dr. Vegapunk at para nga ilagay doon yung mga staff, yung mga gamit neto ni Dr. Vegapunk. So far ay etong apat sana yung pwedeng humarap dyan kay Saturn if ever nga na biglang sumugod yan. Pero kung pagbabasihan yung bawat sitwasyon na meron etong apat na to, yung sa tingin ko lang na pwedeng humarap dito kay Saturn ay etong si Sanji o di naman kaya ay etong si Pops Jinbei natin. Kasi nga etong si Luffy ay busy na sa pakikipaglaban kay Kizaru. So syempre hindi niya naman basta-basta pwedeng iwan na lang sa kalagitnaan ng laban etong si Kizaru. Habang dito sa kabilang banda si Zoro, not sure, di ko alam kung nasang banda itong si Zoro, kung nasa malayo ba siya o malapit lang banda dyan kay Bonnie. Kasi if ever man, sa tingin ko ay etong si Saturn, dun yan mapupunta malapit kung nasan si Bonnie kasi nga target niya, diba? Etong si Dr. Vegapunk. So kaya nga mataas-taas yung chance niyan na kung nasan si Dr. Vegapunk ay doon susugod, doon pupunta etong si Saturn. So kaya parang walang magagawa dyan etong si Luffy at saka nga etong si Zoro. Kasi nga parehas ang pipigilan nung mga kalaban nila, nung mga kaharap nila. Tapos etong si Pops Jinbei medyo alanganin pa. Kasi nga nandun siya sa may likurang exit ng Egghead Island. So talagang matatagalan siya if ever man na bumalik siya dito kala Dr. Vegapunk. Baka it's too late na pagdating niyan. Kaya parang etong si Sanji na lang talaga yung matitira na haharap dito kay Saturn. Pero ang tanong nga ay etong si Sanji ba yung lakas niya sasapat na ba o ubra na ba para pigilan itong si Saturn dyan? At so now ganito, baka
yung pwedeng mangyari dito ay baka etong si Sanji, yung maging kalaban niya bigla dyan ay etong si Kizaru, habang etong si Luffy naman, siya na yung haharap dito ngayon kay Saturn. Kasi kapag etong si Luffy nakita niya etong si Saturn na bigla sumugod dyan kala Dr. Vegapunk, ay kayang puntahan ka agad dyan ni Luffy, kasi nga alam naman natin na sobrang bilis din ito ni Luffy. At ganoon rin, etong si Kizaru, mabilis din yan. So ang mangyayari, hahabulin ni Kizaru etong si Luffy dyan. At since na etong si Sanji ay kasama nila Dr. Vegapunk, kaya ang pwede nga mangyari dito, baka lang naman etong si Sanji bigla niyang harapin dyan etong si Kizaru, at etong si Luffy nga yung biglang lumaban dito kay Saturn. So magpapalit nga etong dalawa. So itong sitwasyon na to ay baka lang naman yan, at posible lang na mangyari to kung etong si Luffy nga at saka etong si Kizaru ay lilipad dyan banda kala Dr. Vegapunk. Kasi nga kapag nagkatapat-tapat na etong apat na to, ay syempre alam naman nila kung sino yung mga dapat na katapat nila, kung sino yung lalabanan nila. So syempre etong si Sanji alam niya na dyan na yung katapat niya ay etong si Kizaru, at ganoon din etong si Luffy alam niya na yung dapat katapat niya etong si Saturn, hindi etong si Kizaru. So sa mga susunod ay pag-usapan natin to na medyo mas mahaba-haba, at kung meron kayong mga reaction patungkol dito ay paki-comment talaga dyan sa baba. So punta ngayon tayo dito sa sinasabing posibleng awakening nito ni Kizaru at pati na rin ng iba pang Logia users. So yung iba, sinasabi na yung awakening ng mga Logia ay kaya nilang maapektuhan yung environment nila. Habang sa kabilang banda yung iba sinasabi na hindi ganoon, kasi nga para maging katulad lang nila yung awakening ng Paramisha. So katulad nga ng sinabi ni Ohara, isang malapit na theorist. So alam ko kilala nyo itong si Ohara. So sa palagay ni Ohara, magkaiba yung awakening form ng Paramisha type user kumpara sa mga Logia type users. At babalikan nga natin ngayon itong nangyari kay Luffy at saka nga dito kay Kizaru. So dito, may kita nga natin na itong si Kizaru, gumawa siya ng napakaraming clone. At kapansin-pansin nga rito na eto mga clones ni Kizaru, lahat sila ay may kanya-kanya silang pag-iisip. So ibig sabihin, hindi kinokontrol ni Kizaru bawat isa etong mga clones niya. Lahat sila may kanya-kanya. May kanya-kanya silang buhay, ganyan. Hindi naman daw kaya yung awakening form ng mga Logia type users ay kaya nilang bigyan ng buhay yung elemento na meron sila. So parang sa katulad nga yan dito kay Akainu. So dito alam natin yung atake ni Akainu na kung tawagin nga ay etong Hellhound, at makikita nga natin na etong Hellhound ay parang buhay nga yan. So hindi lang siya isang simpleng magmang atake lang, parang may buhay nga rito etong magma na nga na to. At ganun rin dito kay Karasu, isang Logia type user din, pero kapansin-pansin nga dyan na itong si Karasu kaya niya nga magpalabas dyan o mag-deploy ng mga crows nga galing dito sa elemento niya nga na Tar. So itong mga crows niya na to, ginagamit niya yan para makakuha ng info, ganyan. So alam naman natin yan. So bale parang ang nangyayari dito, itong mga crows ni Karasu nagre-report sa kanya, parang ganyan yung datingan. At kung ganyan nga yung pagbabasihan natin ay kala mo parang may buhay talaga etong crows kapag ganyan, kasi nakakapagbigay sila ng info dito sa master nga nila o dito kung saan sila nagmula. So kaya going back dito kay Kizaru, ay sa tingin nyo na posible ba na eto na kaya yung awakening nga ng isang Logia type user? Eto yung ginawa niya na gumawa siya ng maraming clone at parang binigyan niya ng buhay itong kanyang elemento. So dito nakita nga natin kasi na parang buhay nga bawat isa itong mga clone nito ni Kizaru. So ayan, ay kung meron kayong ibang comments pa patungkol dito sa awakening ng mga Logia type user ay pa-comment na lang dyan guys sa baba. So kung ako ay posible naman talaga yan, kasi nga wala pa naman tayong talagang alam actually kung ano yung sa awakening form nga ng mga Logia. At sa nakikita nga natin kung pagbabasihan itong mga observations nga ni Ohara ay itong mga Logia pa lang yung nakakagawa na nagbibigay sila ng buhay dyan nga sa mga bawat elemento na meron sila. At so ayan, ay punta na nga tayo ngayon sa mga comments niyo o reaction niyo patungkol sa mga posibleng laban na pwedeng maganap nga dito sa Egghead Island. At unahin natin dito itong si Numero Alas, at ang sabi niya nga dyan, delikado pag si Saturn ang lumaban since siya ang highest authority or may control sa Seraphim and Pacifista. Kaya niyang utusan to para pumanig sa kanila at kalabanin ang SH. Dito babagsak ang SH, pero I think may dadating na tulong sa SH dahil di naman ipapatalo ni Oda ang bida of course, at ipapakita niya ang difference ni Luffy versus Law and Kid
if natalo si Kid and Law, si Luffy hindi basta-basta matatalo. At ito dagdag niya, super disadvantage ang SH pag lumaban si Saturn. Sobrang lakas ng Seraphim tapos isasama mo pa Pacifista plus Marines plus Vice Admiral plus Kizaru plus Saturn. Super lugi ng SH dito. So kung ganyan ay talagang lugin-lugi kung iisipin itong Straw Hat Pirates nga. Kasi nga sobrang dami ng kalaban nila dyan eh. So parang kinukuyog talaga dyan itong Straw Hat Pirates natin. Pero ang sabi naman dito ni Christopher Libosada 9844, so pasensya na nabubulol ako. Sabi niya dito, hindi matutuloy yan. Magpapakita lang ng lakas yan si Saturn. Pero Saturn versus Luffy, di maghaharap talaga. Siguro pakitaan lang saglit. Pero walang full fight kasi dun sila magkakaharap-harap sa final battle. Layunin lang nila Luffy tumakas papunta sa lugar ng mga giant. Dun magaganap ang isa sa mga big arc ng One Piece. Pero wala pang pinakitang match up. Wala pa tayo kasi wala pa sila doon. So yan naman yung base dito kay Christopher Libosada. So dito naman sabi ni Mark Brasamonte 650, so kung di ako nagkakamali, si Zoro haharap kay Kizaru at si Luffy haharap kay Saturn. Noon kasi pinayak niya si Zoro at ngayon si Zoro naman ang magpapayak kay Kizaru. So dito kay Mark, etong si Zoro yung sa tingin niya na haharap dyan kay Kizaru. So parang ganun din magpapalit etong si Luffy at saka etong si Zoro. Pero dito naman sa kabilang banda kay RG Roqueza, kung di nagkakamali, I think this episode will be the setup for Kizaru versus Sanji. So dito naman kay RG Orqueza ay etong si Sanji naman yung haharap kay Kizaru sa magkaiba. Etong si Mark at saka etong si RG. Pero dito naman kay 00_04, sana OP si Saturn. Ang off naman kung tatalonin lang ni Luffy agad-agad yung ilang taon nating inantay na magka-screen time na Gorosei. So dito agree ako kasi nga naman kung hindi ganun kalakas pala itong mga Gorosei, parang medyo nakakaano lang, dismaya ng konti kasi nga tagal-tagal hinintay, tagal-tagal tinago ni Oda tapos biglang mas malakas pala sa kanila yung Admiral. So sana hindi naman ganun. But anyways, ay syempre si Oda pa rin naman yung masusunod dyan. At yung sa pinakahuli-hulihan natin, ang sabi dito ni RJ De Mesa, sana mabawasan isa sa mga elder. Kung magkataon, siya yung unang biktima sa kanila. So ito, ay sa tingin ko lahat gusto mangyari to eh. Na meron sa mga elder kahit isa lang sa kanila. O di kaya kahit sa mga admiral lang, yung talagang makatikim ng lakas na ni Luffy at mapabagsak ni Luffy. Pero yun nga guys, ay so far, ay ayan ay medyo magkakaiba talaga kayo ng pananaw kung sino yung lalaban dito kay Kizaru. So matindi. Kinakalaban pa ni Luffy itong si Kizaru. Pero naisip na nga natin, o naisip nyo rin pala na itong si Kizaru ay lalabanan din eh. Kung di itong si Sanji, itong si Zoro naman dun sa iba. So hindi ko lang nakuha lahat pero meron pa. Yung ibang idea ay darating. Itong si Dragon o di naman kaya itong si Shanks para nga tulungan itong Straw Hat Pirates natin. At syempre huwag natin kakalimutan na papunta pa nga dyan parating sa Egghead Island pati yung Blackbeard Pirates. So ayan, isa pang manggugulo yan dyan. So itong Blackbeard Pirates yung sa tingin kong magiging Black Horse dyan eh. So ayan, di pa natin alam kung ano yung talagang pinaplano ng grupo na yun kung ba't sila pupunta dyan sa Egghead Island. Pero pagkatapos nga nyan, isang ganito lang muna guys itong video natin ito. At ayan, ay kung natripan nyo itong video natin ay huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like. At ayan, kung meron pa kayong mga ibang comments o reaction patungkol sa mga iba pang kaganapan na pwede mangyari dito sa One Piece natin o particularly dito sa mga posibleng laban na pwede mangyari, ay paki-comment na dyan sa baba. So yun lang naman at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.